Okay? So, tinanggal na natin siya. So, ano ulit ang ating pang sandwich? Yung ingredients ng ating sandwich? Remy, ay ano? Blatting, di ba? Blatting muna. Then, Remy. Yung Remy, yung ham. Ay, yung lettuce. Tapos, yung ham natin, yung dokumento. Tapos yung kamatis natin, yung fibers. Yung tissue na may fiber. Ayan. So, ito yung ketchup. Ketchup naman yung paste. Ketchup yung paste. For ano lang to para mas lalong matandaan ha. Baka mamaya ketchup yung lagay nyo. So, paste. Paste yung ketchup. O, hamburger. Para madali yung mga gutom. Yung snack ba natin ay burger. So, after nun, anong itatakip natin sa ating remy? Then, after remy, blotting. Ibabaliktad natin para yung kabilang side naman. Para well toasted ang ating sandwich. So, tinanggal natin yung blotting as well as yung remy. Then, magte-trace ulit si Sir Jax. Sir, sige, try mo yung sa may edge daw. Kasi gusto makita ni ma'am. Sa may edge ka kumuha ng ano. Para mas madaling. Yan. O, dyan ka mag-trace. So, again, kapag magte-trace tayo, gagamit muna tayo ng water and brush. And hindi sakto dun sa butas yung ating iti-trace. Following pa po ba so far? Lahat? Okay pa po kayo lahat? Okay po. Good to know po. Good to know. Yes, pupunitin. Kasi office setting nga naman, di ba? Yes po, sir. Ay, iyan po talaga yung gagamitin mamaya. Depende sa trip nila. Pang full tissue pala yan. Kung sa inyo choice, marami naman din tayong scratch paper yata sa ating mga kit. So, kung ano po yung gusto nyong gamitan ng ganong technique, yun po yung i-apply nyo. Pero okay, eto na po. Pinupunit niya dun sa edge. Hindi na to yung gagamitan ng improvised na paper clip. Mas madali nga naman kapag nasa edge lang. Basta ang importante dito, ano po ulit ang importante kapag pupunit? Yung fibers. Para, aside po doon, mas makapit. Tama po. Thank you po. So, tatanggalin na ulit yung acetate. Then, ididikit na po, papatong na po ulit siya yung kabilang kamatis. Maraming kamatis yung burger nyo. Ayan, yung buong butas na po yan. Kasi meron na tayong tissue dun sa ilalim, di ba? Para mas dumikit siya. And mas strong yung kanyang maging support dun sa butas. Kailangan po mapasensya tayo talaga dito kasi baka masira natin, baka mabutas natin pati yung Japanese lens tissue. Then after nun, ano po ulit lalagay? Remy. Paulit-ulit tayo dito hanggang sa matandaan nyo. Tapos kayo na yung magbebenta ng burger. So, blotting naman. Then, paper waste. Tapos na po ang ating sandwich. Any questions po? Ito pa pala. Meron pa. Slight commercial. Pwede din naman po para mas less time consuming yung ating pagpupunit. Pwede nating i-fold into two yung ating tissue paper or yung ating onion skin. Oo. Para dalawa na kagad yung inyong matrace. So, di ba, less time consuming siya. So, ganun lang naman yun. Yun lang naman. Okay? Any questions so far? Ayun, si Sir. Okay, may question ulit, sister. Di ba binasa yung tissue and then inilagay yung, kinat yung tissue and then nilagay sa holes and then lagyan ng paste. Hindi ba kailangan patuyuin muna yung nabasang tubig sa tissue bago ilagay ng paste? So, pwede bang patuyuin muna bago takpan yung kabilang side? Tama ba? Ganun ba po ba? Parang hindi naman po ano siya. Dahil meron naman po tayong remail na nagsusuporta dun sa kanyang front and back. Hindi naman po siya yung didikit talaga directly din dun sa ating blotting paper. So, mas maganda din po kasing nakasandwich siya kagad para flat po yung ating dokumento kapag natuyo. Ang mga iniisip kasi yung integrity ng paste, baka mahaluan ng tubig, nagdagan ng tubig. Kaya po, konting ano lang din naman po, as in yung edge lang po yung ating lalagyan. So, hindi naman po ganun kahahawa. Tsaka, na-test naman na po natin yung ating paste. So, hindi naman po siya talagang makakapag-cause ng further damage dun sa ating document din kapag ating ginamit. Thank you po. So, questions pa po? Before we move on po dun sa ating last tissue repair technique. Meron pa po ba? Anyone? Anyone? Ako na. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, po. Yes, sir. Sister, may tatanong. Ang katanungan ko ay ganito. Karamihan kasi, pag nagdidikit po tayo ng anumang object, nauuna muna yung pes bago yung ito tatapal natin, di ba? Bakit yun? Nauuna yung tapal bago natin ilagay yung pes, yung pandikit. Napapansin natin. Sige, i-review natin yung ano. Nauuna yung tapal bago yung pandikit na inilalagay. Bakit ganon? May didikit ba siya tapos
tatapalan ulit natin ng onion skin, hindi kaya doon sila magkadikit na doon. Kung i-review po natin yung yung ginawa natin, mapapansin mo nyo po, na nauna yung yung halimbawa yung hole, o kahit yung isa kanina, yung tear, yung pulit, ganun din ang nangyari. Nauna muna yung tapal bago yung pandikit. Hindi ba ginagamit natin yung pandikit muna bago yung tapal? Tapos yung tatakpan natin ulit ng isa pang onion skin, kaya doon na naman didikit ulit yun. Pansinin lang po natin. Yun ang napansin ko. Salamat po, magandang umaga. Okay. May comment din ako, sir. Kasi kapag inunan din natin yung paste, baka matuyo din siya kagad. So habang nagpupunit din tayo, baka di na din natin kagad siya madikit din doon. So, mas unahin din na mo lang, unahin muna natin yung pagpunit, then tsaka natin ipatong doon, tsaka yung paste. Sir, kaya tayo may remail, tsaka yung blotting. So, mas madali siya, tsaka hindi po siya didikit din kagad. Ay, okay. Meron din pong comments, sir. As per yung pinapakita po nating sample, ang ginamit po nating mending paper, yung lens tissue po. So tama yung sinasabi ni sir, no? Kasi nakita nyo, dun sa ibabaw in-apply yung adhesive. Pero yung tissue po kasi na yun, 5 GSM. Sobrang nipis po nun, tapos wala pong sizing yun. Kaya pag may pinahid po kayo sa ibabaw nun, tatagos kagad sa ilalim. Yung concern ni sir, tama yun. Kasi yung gagamitin yung trabaho sa trabaho nyo mamaya, onion skin. So yung onion skin, may sizing sa ibabaw yon. Di ba pag tinaob yung gano'n, tapos sa ibabaw nyo lalagyan ng pandikit, hindi siya ma-absorb kagad. So ang gagawin nyo mamaya, lagyan nyo muna ng adhesive yung gilid sa ibabaw, tapos itaob nyo doon sa ire-repair nyo. Kasi itong ginagamit namin Japanese lens tissue, halos wala siyang sizing. Yung sizing kasi, di ba kunyari meron kayong sign pen? Pag yung sign pen, kumuha kayo ng ganitong tissue, pag dinikit niyo yung sign pen, di ba, sinisipsip niya yung ink, tas kumakalat siyang ganon. Yun yung pinaprevent ng sizing. So yung mga papel natin, bond paper, onion skin, may sizing yan. Pag dinikit mo yung sign pen mo doon, hindi kaagad kakalat yung ink. Yan yung pinaprevent ng sizing. Na yung ink na pangsulat mo, tatagos doon sa likod. So tama yung sinasabi ni sir. Mamaya, tutulungan naman kayo ng mga facilitator, i-apply muna natin sa ibabaw yung adhesive bago natin itataob doon sa nire-repair natin na tear. Pero as per this example po, ganun po talaga kami. Isasabin mo muna yung lens tissue, tsaka namin inilalagay yung adhesive sa ibabaw. Kasi po, a-absorb na kagad yun kasi wala siyang sizing halos. So, didikit pa rin yun. Okay, thank you sir for your observation. Meron pang question? Ma'am, ang paper o yung tissue, meron dalawang side, isang rough saka isang smooth. Usually ba any side pwedeng gamitin? Both sides po, sir. Pwede na. Kung ganito po yung Japanese. Kasi pagka napansin niyo, meron smooth side diyan saka rough side. Kasi Hindi yung sabon. yung mga matataas sa GSM, mararamdaman mo yung smoothness niya saka yung roughness niya. Sa maliliit na ganyan, hindi mo papansin yon. Pero ang ano doon is yung integrity ng pagdikit sa smooth side, hindi masyadong makapit kaysa sa rough side. Hindi, sir. Kaya kapag office setting din po, kapag gano'n naman po na magme-mend tayo or maglalagay tayo ng patch, sa likod po mismo ng dokumento, hindi dun sa mismong harap nung papel. Para that way, hindi po gano'n kahalata na na-repair na siya. Kasi sa likod na lang po natin siya nilagay. So, hindi po mahalata yung ating pagdidikit dun sa likod. Yung sa harap po, leave it as it is na lang din po. Ang pinakang pwede po itong gawin, yung dun sa maglagay tayo ng paste lang. Tapos yung sa likod po, dun po tayo maglalagay ng support na yung, kung hindi onion skin, yung bond paper po.
na syempre medyo mas ka-size po nung ating tears or yung butas. May follow-up pala kasi ang smooth side niya is meron parang glossy type. Pagka ginawa mo yung papel kasi, meron yung nakadikit dun sa face niya and then sa naka-expose. Yung naka-expose kasi hindi smooth yon. Ang na-experience ko noon is kapag smooth yung papel na pinagdikitan mo sa isang smooth, mas madali siyang magkalas kaysa dun sa wrap and then wrap, mas integrity Mas niya madikit mas po. makapit. Gayon din sa papel na kung after 20 years na yung papel na pinagdikitan mo, smooth side yung nagamit mo, hindi kaya aangat. May possibility talaga, sir. Pero, yun nga po, di ba kahapon sinabi ko sa inyo, pag may napunit kayong dokumento, ano yung una niyong kinukuha? Scotch tape, di ba? So ito, we're giving you an archival grade alternative. Kung wala kayong lens tissue kasi mahal, imported, you cannot buy it. Siguro wala siyang available locally. Pwede kayong makabili abroad yung mga parang bond paper size. Pero ganun pa rin, imported, medyo expensive. Pero bumibili kami niyan by the roll. So, ibig sabihin, imbis na scotch tape ang gamitin nyo po yung MC paste tsaka onion skin pangdikit sa inyong napunit na record. Kung yung record nyo po ay archival, permanent. Pero contemporary, by all means, kabitan nyo ng scotch tape, walang problema. Kasi eventually, i-dispose din yan. Pero yung permanent, kung wala pa kayong pambili ng lens tissue, yung onion skin po, na mas manipis doon sa papel na nire-repair nyo. Okay? Yung concern naman ni sir as to what side, palagay ko, it doesn't matter. It will stick paper to paper using the MC paste. And kailangan lang importante yung konsepto na yung i-repair mo, dapat yung pang-repair na gagamitin mo either same grammage or thinner. No? Kasi dapat hindi yung pinag-repair mo mas matibay dun sa papel na nire-repair mo. If you can determine the rough side over the smooth side, the better. Pero if you cannot do that, onion skin, pwede na po. Either side gamitin niyo po pang dikit. If you can determine the rough side over the smooth side, okay din po yon. Yung rough side yung gamitin niyo for more effective adhesion. Pero kung hindi, any side po. As long as, importante, ma-repair natin yung damage at hindi na siya lalala. Okay po. Tsaka to add to Sir Remel po, ang importante din naman po kasi doon ay ma-retain natin yung natitira pang information doon sa ating dokumento. So, hindi naman po, hindi na ganun ka-necessary kung yung rough or yung smooth side yung madikit natin doon mismo directly doon sa ating papel. As long as yun nga po, safe sa ating papel yung gagamitin nating mga techniques for repair. So, siguro naman po okay na po tayo doon. Thank you po. Ay, si ma'am. Mike, palakas na konti, Ire. Hina pa eh. Anong pinagkaiba nung MC paste natin kaysa sa nabibiling paste sa school supplies or yung Elmer's glue po. Ma'am, acidic po. Acidic. Acidic po siya. Ang keyword po natin lagi, acid-free po dapat lagi. Kasi nung sinearch namin sa internet, Opo. nakalagay, base siya. Opo. So medyo naguluhan ako. Pero kung napapansin nyo din po, over time, naninilaw din po kasi siya kapag nagtagal po. And kapag hindi din siya ganun ka-reversible, ang ating paste po kasi for MC paste, reversible po siya. Kapag may naisip po tayong further, sa future na may mas magandang technique, pwede po natin siyang i-reverse and ma-apply yung bago nating nakitang technique po. Okay, thank you. Thank you. Ay, Edip. Additional uli. Ma'am, actually may available na MC paste sa National Bookstore. Yung parang, yung mataas siya na
parang water yung laman na yung ibabaw may parang net. MC paste yun. Ang hindi natin alam, kung yung ginamit sa paggawa ng MC paste na yon ay acid-free. Pero ito, dahil tayo yung gumawa, sigurado tayo. MC paste versus Elmer's glue. Makikita niyo naman po yung Elmer's glue pag natuyo. Ano pong itsura niya? Matigas. Di ba? Matigas yun. Hindi siya bagay pang repair ng dokumento. Pwede siyang gamitin dun sa cover, PBA. PBA yun eh. Polyvinyl acetate glue. Yung Elmer's. Acidic din yun. So, mas maganda kayo mismo yung gagawa nung... Nakita nyo, bumili na tayo ng tubig na debote. Pero tinesting natin, acidic pa rin siya, di ba? Nasa 6. So, mas maganda tayo yung gagawa. Makakapili tayo ng tubig na gagamitin natin. Makakabili tayo ng food grade na CMC or MC. Makikita natin. Kasi minsan yung mga CMC tsaka MC, may madilaw, may maputi. So, pag bibili kayo, specify nyo food grade white. Tapos yung tubig na gagamitin nyo, make sure pH level or mga hanggang 8 or 9. So, silipin niyo po sa YouTube, yung may mga nagtitest doon ng mga bottled water, kung ano yung acidic. Actually, pinapainom natin sa mga bata, sa mga baby. Ano pinapainom sa baby? Wilkins, di ba? Pero nung tinest doon sa YouTube, medyo bagsak sa acidity level yung Wilkins. Ang pinakamagandang tubig na natest nila, yung Evian ba yun? Evian na mahal. Pero yung SM, parang yung SM bottled water, kaka yung Summit, medyo maganda yung pH level niya. So, titingnan nyo rin po. Sorry, yung alkaline na sinasabi doon sa, yung parang kinakabit mismo sa faucet doon sa bahay. So, pwede bang sakali yun ang gamitin? Kasi may para siyang tube na yung alkaline filter. Sa Singapore po, dati yun ginamit nila. Pero pag tinanong niyo po yung nag-i-install nun, may kinakabit sila, may ina-add silang chemical sa tubig para maging alkaline siya. So may impurity yun. Yung distilled po kasi, yung distilled, alam niyo kung paano ginagawa yung distilled? Parang ulan. Evaporate siya, magpo-form ng water sa air, magko-condensate, babagsak. Purified water, ano yun talaga? Distilled water yung ulan eh. Kaya lang siya madumi dahil sa mga usok yung ginagawa natin dito sa lupa. Pero ganun yung proseso ng distillation. Sigurado kapag distilled water, walang impurities na nakahalo dun sa tubig. So mas maigi pa, ang ginagawa na ngayon ng Singapore, purified water, tapos tinitira nila ng UV. Yung sistema ng sa mga nagbebenta ng tubig, meron din ganon. Purified water, tapos may UV filtration pa siya para mamatay lahat ng bacteria. Mas maganda po yun kaysa dun sa alkaline na nilahaluan nila ng ibang chemical para maging mataas yung pH level niya. Working break po ba? Ayan, working break po tayo Working break na. Ma'am, tanong na lang din po namin, kapag kami po'y gumawa ng ganyang klaseng paste, gaano katagal ang buhay niya? Para hindi masayang. Yung Yung buhay Yes. nito. shelf life po niya. Kung konti lang din naman po yung inyong nire-repair, yung sa isang ganyan po, pwede pong 1 month. 1 month po. Ay, yung ganyan ma'am, kadami, 1 month. Magtipid. Yung CMC po kasi may Yung CNC po may expiration, pero yung MC po hindi walang expiry date. Opo, yun po. Okay, buti na lang din, natanong natin. Baka lahat tayo, gawa ng gawa, ganyan kadami. 1 month lang yan. Ha? Oo, So, konti lang yung gagamitin nyo. So, thank you ma'am. May tanong po si Ma'am Michelle sa likod. Sa table pala ni Ma'am Michelle. Saan table lang gusto magtanong? Sige na, tanong mo na. Hello po, may tatanong lang po. Yung
Unang process kanina, yung may punit. Applicable din po ba yun sa may sulat na papel? Hindi po ba siya matatakpan? May punit na part. Kasi yung sample natin kasi kanina, blanco. Opo, blanco yung kanina, no? So, sir, yun nga po, katulad din po nung kanina, ano nga po bang ginawa natin kahapon? Iti-test po muna natin yung sulat, di ba? Then kapag na-test po natin at safe naman din po siya na mabasa, pwede po nating tapalan din. Pero kung dahil nga may sulat at hindi naman po lahat available sa atin yung Japanese lens tissue, pwede pong dun sa likod na lang po nun yung sulat. Then, yung ano po, yung sa face po, dun lang din po, yung edges po, dun sa may fibers, dun na lang po ilalagay yung base. Pero yung dun sa likod po, dun na lang po natin lagay yung support nung onion skin. Kung matatakpan po yung sulat. Eh, kung may sulat din po yung likod, Ako, may sulat yung likod. Pinaka na po dun, yung base na lang din po. face lang po. Opo. Yung pinakauna pong method. Salamat po. Opo. Thank you po. Thank you, sir. Okay, anyone? Before we move to last demonstration, meron- Ay, hindi, may second to the last po. second to the last, sorry. Wala na? So, Okay, I guess, ma'am, back to you po. yun. Okay po. Thank you po sa lahat ng questions and thank you po kay Sir Jax for that technique po. Diba? Ang daming questions dun sa kanya. So, ang next po natin, for the last tissue repair technique po, ay yung full tissue, yung lining and backing po. Care of Ma'am Pao. So, ito po second to the last na demo. Susundan po ito ni Ma'am Wena for the encapsulation. So, habang ina-enjoy nyo po yung inyong snack, magsa-start na po si Ma'am Pao. So, okay. Yung mga materials natin, may remate tayo, tissue, yung document natin, yung brush, and then yung plexi. Pero dahil office setting din tayo, ang ginamit daw ang provided sa inyo ay yung laminated film. Yung, as in yung nilaminate na, ganon. So, mas matigas. So, okay, start na tayo. So, gagamit tayo. May mga sprayer din kayo. Pero kami ito, demo purposes. So, magsaspray tayo ng water dun sa ating plexi para dun sa ating remain. Dapat naka-flat yung ating remain para hindi siya gumalaw. Then, after nun, gagamit tayo ng ating tissue or yung onion skin for your setting. So, ito na yung tissue Ito yung onion skin. So, ito for demo purposes. Yung paste ay ibubuhos natin sa ating tissue. So, lightly, yung ating pagbabrush, dapat laging outside. Huwag pa in. Dapat ilabas lagi natin yung stroke. Laging palabas yung stroke. Tapos, stroke lang tayo ng stroke hanggang sa wala ng mga linya-linya, yung mga lukot-lukot dun sa ating tissue. So, wala na siyang lukot-lukot dun sa tissue paper. After nun, tsaka na natin lalagay yung na-test na nating dokumento. Safe siya na mabasa. So, again, pa-outside. So, pwede ba yung word? Hihimasin natin yung papel. Baka kasi mga bata, gano'n ang mga bata. Pero hihimasin natin yung papel gently. Kasi kailangan lumabas yung mga air bubbles dun sa ilalim. Kasi kailangan naka-flat siya. Flat. So, okay, flat na siya. After nun, yung tissue ulit or yung onion skin on your office setting. Then, paste ulit. So, outward ulit. So, yun po, yung kanina, yung pinakauna, yun yung backing or lining. Pa-outward lagi. And, eto po, kapag, syempre, hindi natin maiwasan, baka mali yung pagkakalagay natin ng hulog ng dokumento dun sa tissue. So, mas maganda po dun at tapos medyo may lukot or may fold pa dun sa papel. Mas maganda po na mas marami yung paste na ilagay natin.
para mas madali nating ma-move. Para natatanggal din natin yung folds kapag may nakita tayong folds or lukot. Kaya mas okay na yung mas marami tayong paste na gamitin kaysa konti kasi hindi natin magagalaw yun. So yun na yun. Di ba? Ang bilis lang. Pero kapag ita-dry to, 24 hours na ulit. Depende sa laki din ng papel. So, ito yung sample nung natuyo ng tissue repair, full tissue, lining and backing. Then, syempre, nag-testing kami, di ba? So, yung stamps natin sa office, hindi siya kumakalat. Hindi siya kumakalat. Although, kapag sobrang kapal ng stamp nyo, syempre, medyo mag-ano siya, maggaganito. Ay, kita ba? Ayun. Ay, ayun. Ayun, yung pangalan ni sir. Medyo magaganyan. Pero hindi siya mawawala. Yun yung point. Hindi siya kakalat. So, yun. May pogi. May pogi din ba dito? Yun. So, ito, sign pen. Medyo delikado din kapag sign pen. Medyo magfe-fade konti, pero di naman mawawala. Or depende din siguro sa brand. Depende sa brand na gagamitin. Pero so far, sa common use din naman, ganyan. So maghihintay lang tayo. Ano pong gagawin kapag full tissue repair? Ano po muna? Hindi na to sandwich kanina. Spray, oo, tama. After ng spray, yung remail. After ng remail, yung tissue, pero sa setting nyo, onion skin. Onion skin yung inyo, then yung dokumento nyo. Tapos yung onion skin ulit. Tapos paano yung stroke natin dun sa ating brush? Palabas lagi, palabas. Kasi kapag hindi palabas, yung bubbles. Good job, guys. So, questions po so far. 24 hours po. Pero depende sa laki din. Kung maliit lang din naman po at well ventilated, mas mabilis po siya. Oo, yan nga. Yan nga. So, yun syempre, hindi tayo magto-full tissue repair kapag hindi pa natin natetest. Kasi hindi naman tayo dadating dun sa full tissue repair hanggat hindi pa natin natetest yung ink solubility ng ating dokumento as well as dun sa pH. Syempre kasi kapag ink solubility, hindi pala soluble siya, wala rin. Hindi wala yung natin, di ba? So, nawala yung buong dokumento natin. So, questions pa so far. Basta wag po tayo mag-attempt ng mga ganong techniques as long as hindi pa natin natetest yung mga tinuro ni Ma'am Michelle kahapon. So, naka-guide naman din po yun dun sa record identification form na sinulatan nyo po kahapon. Ay, tapos na. Eto na po, last demo. Hi! Eto na po si Madam. Si Madam Wena po. Ay, yes po. Ma'am May. Ano po yun? Ano ba? Ano po? Ay! Wala po akong sagot dun. Mahirap yata po yun, ma'am, sa cardio po yata yun. Po? Food grade naman po, no? Kaso may halong kasi ethyl alcohol. Bad for the health po. Tissue paper na lang po pag umiiyak. So, yun po. Di ba? Nag-start na siya. Si Ma'am Wena po. Thank you po, Miss Pao, para dun sa ating lining and backing, tissue repair. Got you. So, dito po, si Madam Wena, ito din naman po ay gagawin niyo din po talaga kapag office setting. Iti-trace niyo po talaga, susukatin niyo yung size mismo nung dokumento nyo na i-encapsulate. Si Madam Wena po ay ang the demo for the encapsulation.
So, kapag encapsulation po, hindi po tayo magsusukat na saktong-sakto dun sa ating dokumento. Kailangan may allowance. Laging may allowance para okay. Good job, guys. Para makahinga. Para makahinga yung dokumento and mas madaling gumalaw. So, ang mga materials natin dito ay cutting mat, paperweights, cutter, yung dokumento natin, syempre, may nail cutter tayo, ruler, at yung double-sided tape. Pwede ding gunting kapag walang cutter. So, ang first step natin dito ay yun nga, ating sinusukat. At sinusukat pero may allowance. So, ito, nililinis ni Madam Wena yung kanyang acetate film. Acetate film sa inyong office, pero sa aming lab, ito ay mylar sheet. Yung mylar sheet ay isa ding polyester film na acid-free. So, archival siya. Archival type. Lahat ng acid-free ay archival. So, yon, aside sa nililinis niya, ang nakikreate ng paglilinis niya ay friction para mas mag-stay put ang ating dokumento. So, nakasandwich na ating dokumento dun sa dalawang acetate film. So, mas maganda talaga may cutting mat din tayo para pantay na pantay yung ating pagka-encapsulate. Again, may paperweights para hindi siya gumalaw. Easy to apply, di ba? Tsaka, reversible. Pantay. Ayan, so pantay na. So again, hindi sakto dun sa mismong outline or yung size ng dokumento yung ikakat ni Miss Wena. May allowance siyang binigay. Pasensya na, kaliwete kasi kami. Mahirap maggupit. Sige, gupitin mo muna. Habang ina-outline niya, yun nga, kailangan talaga mini-measure natin to para mas magandang tignan, pantay-pantay lahat. Mag-ingat lagi sa ating mga kamay kasi may natutusok talaga ng cutter. So, after po nun, tayo ayaw nga pala, pakita. Hindi nga na nakikita. So, ito po, hindi rin kita, te. Ayan. After po niyan, papasok na ang ating double-sided tape. So, double-sided tape po, kailangan mapasensya talaga tayo dito. Yung double-sided tape, hindi natin ididikit mismo sa page o dun sa mismong katabing-katabi ng ating dokumento. Kasi, delikado. Umiiwas tayo sa tape eh. Then, guguntingin natin. Ito ay 4 sides din. Pero, so hindi natin isasakto dun sa mismong mga edges. Kailangan may space. May allowance lagi. Para makahinga. Para makahinga yung papel and para hindi dumikit mismo dun sa papel. Hindi nga. Hindi nakikita. Malikot. Pero so far, paulit-ulit lang din naman yung ating magiging steps dito. So magdidikit tayo ng double-sided tape, preferably 1/4 inch dun sa ating document, dun sa ating encapsulate film, dun sa film. So kita niyo yun, no? Ay, dito pala. To. May space. Medyo, guys, pwede din namang, yung paperweights muna yung ilagay natin doon sa, directly doon sa, sa dokumento. Ngayon, medyo manipis din kasi to kaya, kaya pinagsama niya ng sandwich. Pero pwede din namang, mauna muna yung double-sided doon sa pinakailalim na film. So, gagamit tayo ng spatula para
tanggalin yung takip ng double-sided tape. Nakikita niyo naman po, no? So, ayun, di ba? So, kada tanggal natin nung double-sided tape yung takip, ano din natin, maganda ding i-brush natin siya or basta punasan din ng tissue para yung na-trap na hangin dun sa loob, palabas ulit para mas flat siya. So, yun. Palabas lagi. Siyempre, di ba? Kailangan maingat tayo dito. Maingat tsaka pasensya. Kailangan maraming pasensyang baon. So, ayun. Hindi ako. Okay, for demo lang po ito, Kapag nasa office po talagang maayos po ang ating pagdidikit ng ating mga double-sided as well as demo purposes lang po. Any questions po habang tayo nagtatanggal ng double-sided tape? Dahan-dahan naman. So, basta, basta dahan-dahan din po, So, yun na po yun. After po nun, dun napapasok yung role ng ating nail cutter. Kasi, di ba, syempre, kapag hindi natin ni-nail cutter yan, sinong matutusok? Tayo, di ba? Tapos matutusok niya pa yung ibang dokumento na kasama niya. So, mas maganda, round edges siya. Tsaka, mas madali nga nang maggupit, di ba? Kaysa tayo yung manual na magugupit ng round. So, mas okay na yung nail cutter. Basta laging may allowance yung ating, dun sa dokumento, yung ating film. Yan. So, yun na po yun. Ay, ayun, may question si sir. Si madam po sasagot. Po? Hello. Ba't natin hahayaang pasukan ng peste? Kailangan meron tayong peste program lagi sa ating offices. Kailangan well-maintained ang ating storage, sir. So, kasi ito na yung nandun na tayo sa sira na siya talaga. So, yung peste, sir, dun pa yun sa simula eh. So, yun po yun. Kailangan maganda po ang ating storage rin nitong in-encapsulate natin, sir. Kasi kapag hindi rin siya nakahinga, ano din siya, yung buhay naman niya dun sa loob, di patay din siya. So, kailangan talaga meron din siyang airflow dun sa loob. So, ito yung ginawa kanina na patching. Ito pala, ayan. Tuyo na siya, sort of. Ito yung sa patching. So, yun po. Then, for the tears, ito po yung may tissue. Ay, ayun. Medyo hindi pa ganun katuyo. Pero, so far, diba, nagbe-blend siya dahil dun sa fibers and mas dumikit siya. Then, ito, kinulang sa paste. Pero, nagdikit na siya. Kanina, mas malaki yung... Ay, nasa na ba? Yun. Diba? Yun. Mas maliit na yung punit niya kapag yung paste lang. Kinulang lang sa paste, pero dumikit siya. Diba? Then, ito, dahil hindi natin nadala yung ating leaf casting machine, ito po ang effect ng leaf casting. End product. Sample. Siyempre, hindi na namin kinulay doon sa
Pero syempre, kapag gagawa tayo ng pulp para dun sa ating leaf casting, mas dapat kakulay na nung papel. Para lang, for demo din po, para lang makita yung ginawang pulp. So, talagang na-fill in din niya yung ating papel, yung butas sa papel. Tapos ito po yung sa likod. So kapag medyo sumobra yung ating pulp, posible pong matakpan yung mga nakasulat din. So kung ako magsasuggest, kung magli-leaf cast tayo, yung walang sulat sa likod, para kahit makapal yung pulp dun sa likod, wala siyang matatakpan na information sa ating documents. So, yun po. Ayun din, Papa. Ikot din po pala ito. So, yun po. Oops. Workshop na po? Start na? O 10:30 pa lang. Start na. Start na ng first, mag-tissue repair po muna tayo. Yung full. Yung back-to-back na tissue repair. Ay, sige. CR break. Okay, 10 minutes, yes ma'am. Okay, 10 minutes, CR break. Yan, inom muna tayo ng tubig. Pakalmahin natin ang ating mga sarili. Yes, yan po, ma'am. Kailangan niyo pa ng isa? Tapos yung mga onion skin natin, yan, natin siya para ma-sandwich po natin yung ating dinokumento. Remade daw rin. Isa pa. Opo. Ayan. Tapos may partner siya, di ba, ma'am? Ayan po, disclaimer ko lang. Yung yung dry clean natin kahapon, pwede pa po natin siyang putulin into to half. Para yung kalahati nun, yun yung i-encapsulate natin mamaya. Tapos yung isa po pwede nating pang full tissue. Yung po. So, hatiin po natin sa dalawa yung ating dry clean. Ganun. Kayo po, kung gusto nyo po, pwede din naman po yung clean cut na ganun. Alright, so may nagulat, sorry. Ayan, so habang inaantay po natin na matuyo yung ating mga ginawa, and I would like to acknowledge ito pong ating bisita sa ngayon na talaga pong very supportive po sa atin. Ayan, so may we acknowledge our Vice Chair for Records Management Improvement Committee and also our Director for Administrative Service. Ladies and gentlemen, a round of applause to Attorney Roland A. Tulay. Ayan po. I'd just like to share our experience with DA we started Friday. We all know very well it's the anniversary of DA, and then we were not sure whether the good president will be attending or not. And we found out Thursday afternoon. And then we scheduled him supposedly tomorrow. But he said, rather the PMS said, the president will be available on the 20th. So that basically gave us 2 working days to prepare. Of course, including the weekends. And then there was the issue of the venue. Lahat naman po tayo taga-DA, no? I mean, regional offices, attached agencies, bureaus. We are all familiar with the BSWM. We have a convention. Who's from BSWM? Okay, there. So, traditionally, we would have our very formal activities at BSWM. There's a stage, a condition, so forth and so on. Or na-follow ba natin yung in-instruct ni ma'am? Nagawa niyo po ba ng maayos? Yung iba daw nasira. Yung iba nasira, Nasira the partner. Pag nasira, anong gagawin? Anong punishment? i-restore ulit. Back to basic. Ulitin nyo yung unang ginawa nyo. Simula sa umpisa, no, yung ginawa mo. Hanggang ma-perfect. Yes, tama yun, partner. Okay, so, ayan po. Resume na po tayo, workshop. Pa-clear na po ulit. Clear na lang po ba? And then, Parang mahina. pa-clear po ng tables natin, ganon. Kasi ang i-workshop naman po natin ay yung
Mending of tears, tsaka patching of holes, tsaka encapsulation po. So, yun. Ang mga gagamitin natin, yung acetate film, yung ating mga onion skin, yun lang ang mga merong material sa atin. Baka may mga sobra po yung iba, pagkatian natin. Yung iba, share-share na lang po, body-body naman. Kamusta po yung ating mga full tissue repair? Okay na po, patuyuin lang po natin yan. At na, Encapsulation. kayo naman kasi, may brace kasi si ma'am, kaya na ano siya, encapsulation. Yes. At least kung ngomo ako, bulol ka! Kaya nga mag-partner tayo, di ba? So yan, ito po yung ginawa namin sa table number 3. Palapak naman yun. Ano pa naman kay RR? Pinahirapan yan eh. Di ba? Next na. Kailangan pa ba na-explain na? Pinaka-useful po. Ang pinaka-useful niya, ma'am, para sa akin or para sa team namin, etong pangalawa, bakit tinasabing useful siya? Siyempre, binigyan natin siya ng halaga. Di ba? Yung butas, yung punit, nagawa natin ng paraan para maging buo. Kaibigan, pagmamahalan yan, dapat laging buo. Kaya nagiging useful siya. Kaya gamitin natin to sa pang-araw-araw nating kabuhayan, buhay. Ayun lang. Ay, ang galing-galing yan! Sir RR. Para siyang speaker, ang galing. I love it, R. I'm so proud of you, the partner. So, okay po yung next naman po, after nila Sir RR, si Ma'am Michelle from Before and Ma'am Joy. Okay, may call on, Ma'am Michelle. After po nila sila Sir, pakipila na po dito. Medyo last 3 pairs na lang po. Hello po, good afternoon. Michelle po from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, bali po sa amin, ang pinaka-useful po sa amin is yung sa patching of holes, tsaka yung sa... yun. Kasi sa amin kasi, meron po kaming documents na mga permanent docs. So, kadalasan, ang mga sira niya yung mga gilid-gilid may punit. And pwede rin to, nabiro ko nga yung aking boss na sabi ko, sa isang division namin, i-require namin na yung lahat ng fish pond FLA documents gawin nilang ganito para maging matibay at magkaroon ng panghabang buhay na buhay. Yon, by forever. So, aside from that, gusto ko rin din pong i-share sa inyo na para po maiwasan natin itong lahat ng mga to, na nabanggit po ito sa isang workshop din po na parang ganito rin po, na sabi po niya, para daw po ay hindi na natin itong gawing ito na although nag-enjoy tayo, pero in reality, aminin natin, mahirap siya. So, para hindi po natin to maranasan, ingatan, alagaan po natin yung ating documents. Yun po, thank you po. Thank you, Ma'am Michelle. Oh, thank you so much, Ma'am Michelle. Okay po, sunod po sila Ma'am. Thank you po. Tama po si Ma'am Michelle. Huwag na tayong umabot sa restoration. Hello po, Maintenance pa lang po kagad. hello po, magandang hapon po. Representante po ako ng isang operations. Kasama po ang OSEC, Corn Program, RCEF. So, ito po, itong encapsulation po, gawa po ng RCEF. So, sila po yung ano. And then, ito naman po yun yung lining or backing, gawa po ng SAAD. Ito po yung tearing, with tissue po ito. Ito po yun yung gawa ng OSEC. At ito po yung sa patching sa operation po, sa PCMD. Masasabi ko lang po, mas useful po sa amin is yung sa tearing. Kasi, minsan po, na ano po namin yung mga papel namin, hindi naman po aksidente, insidente po namin na pupunit, kaya medyo useful po sa amin ito. Yun lang po. Thank you po.
Ayan po. So, palagpakan po kay Miss Ruth. And of course, our next presenter, Miss Apple. Galingan mo yan ha, Apple ha. Kanina ako inaawak. Sagad na. Sasayaw at may report. Hello po, good afternoon po. Apple po from the MAP Secretariat po sa Central Office. Ito po yung ginawa namin ni Miss Jeanette sa landanan. Bale po, sinunod lang namin po yung instruction ni Ma'am kanina. So, hindi naman po siya ganun kahirap. So, ito po yung sa tissue repair po namin. So, medyo okay naman po siya. Saka po yung sa may, dito kami mas madaling madali po siyang gawin. So, ito po yung sigurong applicable po sa office namin kasi more on certificates po kasi kami. So, hindi maiwasan na napupunit po talaga siya. And then sa patching repair po, ito po siya, hindi lang po siya natuyo agad. At saka sa encapsulating po, ito na po siya. Medyo maliit lang, cute lang siya. So, yan lang po. Thank you po. Thank you. Okay, ma'am. Ma'am, huwag mo na alis dahil nasa back ka ng central office natin. Samples na hahanapin. Ayan, last na po yun. Pwede na po tayo mag-close. Char. Ayun po. So far, wala na po tayong pang price. Wala na po. Pero kung may gusto po mag-present nung gawain nila, okay na. Okay na po tayo. MC Sky. Okay, so ayan po. NRR, please. Hindi makukumpleto ang hapong ito nang wala ka. Yan, syempre pag hindi makukompleto ang araw ko kapag wala ka rin dito. Alright. Plastic. So yan, palapakan naman po natin si Ma'am. And of course, palagpakan din po natin lahat ng mga nag-present ng kanilang mga... Correct. Thank you so much for your participation and cooperation. In fairness, masaya, masarap gawin, kay site. Parang gusto ko yun na lang gawin ko buong taon. Kaya parang gusto ko na lang din sa lagay lang, Ma'am, no? Sa totoo lang, Mag-National Archives na lang kaya tayo partner. parang gusto ko na lang magkut-kut ng mga ayusin. Pero in fairness, we're so thankful to have this kind of experience. Yeah, thank you to all our facilitators. Thank you and to our guest speakers. Yan, kahapon at saka ngayon, Ma'am, maraming salamat po. Sama mo na yung bukas. Ha? Ay, joke. So, ayan po, ano ba sunod natin? Closing remarks na ba? Joke. Agad-agad na closing, no? So, tapos na tayo sa assessment evaluation, no? Parang doon na nagtatapos ang partner, yung workshop natin. So, questions. May question po ba tayo? Yung mga participants po natin via WebEx, yan. Maraming salamat din po. If you have a question po, mag-comment lang po kayo. So, medyo mahaba pa yung oras natin. Moving around to look those participants, di ba kami mga question pa? Yes? Before we end up our discussion. And then, ito, may question po rito. Sa program, meron pa pong post-restoration procedure. Parang hindi po ito na-discuss yung trimming arrangement, boxing and case. Meron pa pala. Meron pa ba yan? Bakit? So, gusto pa ni sir hanggang bukas. Joke lang. Sige po. Sige, balikan muna natin dun sa ginawa natin. We would like to ask each and everyone, may mga tanong pa. Meron daw po. Sasagutin daw ni Ma'am. Sagutin mo, Ma'am, or ipapaplay na lang yung video. Okay. Okay, si sir nila. Oh, sir, wait lang. Sasabaw ko. Salamat po mga kapatid, magandang hapon. Si Sir Romel, Sir Mel, may katanungan lang po ako, sir, ano? Doon sa Article 4, Section 40, Republic Act 1970. Sir. May nakulong na ba doon, sir? Sa ako na yun? Kasi, ang inano ko kasi, sir, nababahala lang po ako kasi may nangyari po sa akin patungkol doon sa mga dokumento.
Kaya siyempre, ang kuya nyo, medyo may edad na, nababahala din po ako. Kahit may edad na tayo, gusto ko pa sanang mabuhay sa laya. May nangyari po kasing hindi maganda meron na po bang Wala pa, na... Okay. Wala pa naman, sir. Kasi namabala ko doon, 500,000 to 1 million or makukulong ng 5 years to 15 years. 15 to 20 years po. No, ma'am. Ang palagay ko, sir, kasi lagi kami nag-check doon sa Chan Robles, yung mga kaso na umaabot sa Supreme Court. Wala pa naman. So, baka ngayon pa. Actually, nga po sasabihin ko, baka hindi pa na magkakaroon. Alam mo, partner, Wala pang kaming alam na, yun nga, kasi pag nag-umpisa naman yung kaso, pa-appeal lang pa-appeal yan hanggang umabot sa Supreme Court. Lalo na kung ganun kalaki yung multa, ganun kalaki yung years of length ng pagkakakulong, aabot talaga sa Supreme Court yan. So, lagi kami nagbabantay dyan since 2007, wala pa naman kaming makita na umabot na doon sa Supreme Court. Pero, I'm sure, marami yan yung mga admin case within the agency na nagkakaroon na ng mga kaso-kaso dyan. Siguro, hindi lang ganun kalala. Kasi, pag sa agency naman, iniintindi naman natin yung trabaho ng records officer syempre, up to a certain extent lang. Kung talagang very, very obvious naman siguro na pinabayaan talaga yung records, that's the time lang siguro na aabot talaga sa ganun yung kasuhan. Pero, as long as we are doing our best, sabi ko nga sa inyo, ang RA 9470, hindi natin kalaban as records officer. Kakampi po natin yan. So, gamitin natin yung batas para ipatupad po yung tamang Records and Archives Management Program sa ating mga tanggapan. okay, thank you so much po, Sir Remel. Okay na po tayo doon, brother. Alright, sir. Huwag kang mabahala, sir. Nasa likod mo. Okay, mag-play na po ba natin yung video, ma'am? Sagutin na lang daw ni ma'am. Sagutin ko na lang Yes, siya ma'am. verbal. So far po, yung dun sa trimming, medyo nagawa na rin po natin, ayaw nga pala. Yung sa trimming po yung talagang kinakat na natin siya, yung after natin siyang ma-tissue repair. Then after po nun, yung arrangement doon, syempre di ba may mga page number po yung ating ni-repair. So pag susunod-sunod lang po natin siya. Then dun sa boxing, yun po yung paggawa natin ng literal na box na naka-customize dun sa size ng ating document. So, yun po yung box na yun, preferred, yun po, mas recommended siya for yung mga plans para hindi siya nakarolyo. So, kung ano naman po siya, kung mga A4 size po yung ating ni-repair na mga documents, more on dun po siya sa bundling or yung casing. So, binabalutan lang po siya ng, kung hindi wax paper, pwede pong craft paper na acid-free po. So, yun lang naman po. Yun. Okay na po tayo, sir. Kanino po ba yun? Okay na daw. Okay po, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Salamat, ma'am. Okay, may tanong pa. Yan. Sir. Yan ang gusto ko. Maraming tanong. Sir, ma'am, nag-archives din ba kayo ng microfilms? Microfilm po. Yes po. Meron din po kami. From digitize po, kino-convert po namin siya into microfilm po. So, meron po kaming archive writer as well as yung archive processor po sa aming laboratory. Evaluation mo naman. Yun po. Meron din po ba sa DA? Microfilm po? Wala po. Okay po. Pero mas okay po yun, lalo na for our permanent records din po. Kasi, 500 years po ang kanyang buhay. So, literal na preservation copy po siya. So, and kahit costly po yung ating machine for the archive writer and processor, yung technology po kasi na ginagamit niya ay mas stable compared sa ating technology ngayon compared sa mga digital files. So, mas nagiging obsolete din kasi yung mga digital technology
Ayan, dahil sa advancement. So, mas okay din po meron tayong microfilm. Lalo na for our permanent files po. Yun po. Okay, thank you ma'am. May matanong pa ba? Anong po? Raise your hand. Wala na? Alas. Meron nagtanong kanina, nagtaas. 10 kamay nga yun eh. Sino partner? Oh, nakita ko dito. Meron pa? Meron pa po bang katanungan? Please raise your hand. If wala na po, Magtanong na po tayo hanggang libre pa. yes. If wala naman na po, pwede na tayo siguro partner mag-proceed sa ating evaluation. Yes. No. So, if wala na, we're moving now to our next highlight ng ating program is the assessment of evaluation. So, importante po ito sa lahat. Kung hindi po sasagot nito, please to remind you, everyone, hindi makakatanggap ng kanilang certification. Correct. Alright? Tama ba, ma'am? Partner. So may additional pa si madam. Sir, may available na video na box making po. We can play it po para makita niyo po kung paano gumawa nung kumbaga handmade na paggawa ng box. Kung paano po namin kinikase yung mga civil registry. Sir, Okay. paki-play lang po. Sige. Habang we're waiting doon sa ating ipa-flash na video, hindi, yung kay Miss... Yung sa HRDD na. Panoorin muna natin to. Okay. Okay, audio please. po, no? Gandang araw po. Ngayon po, gagawa tayo ng box. At ito po, kailangan natin is board. So, okay, ako na lang magvo-voice over. Paki-play po. Kasi medyo muffled yung ating ano. Naka-play na po ba? Sige po, pa-play po ulit. Opo, pa-mute na lang po yung ano, yung audio dyan. So, yung nakikita nyo po yung usual ng materials for the box making po. Ram, So, yung other violet Out ng po. audio. contain, Yes, Out ng audio. sila. Sir Sky. Pa-mute na lang po yung audio ng video. Okay. Sir Chris, out yung audio. Ayun. Ayan. So, yung color violet na nakikita nyo po, yun po ay booklot po. So, okay. Yun po, naka-measure naman po ito dun sa kasing size ng aming civil registry records. So, ang gamit po niya dyan ay pasteboard po. Na-test din po yan, acid-free. Recommended talaga ay acid-free para hindi siya maka-apekto dun sa dokumento na ating nirestore. Kasi yun na yung magiging home na. Aside dun sa ating magiging storage mismo. So, syempre may measurement po iyan. Talagang kino-customize po siya dun sa size ng ating dokumento. So, kaya naman po ito ng mga records officer ng lahat ng offices ng DA. Yung pagka-customize. Matrabaho po siya, pero nakakatulong sa ating mga dokumento kasi mas tiyak tayo na acid-free talaga compared sa binebenta sa market. Kasi at least ito tayo yung gumawa. And dahil makapalang pasteboard, talagang kailangan brasuhin yung pagkakat. So, syempre, yung ano po doon, yung paggawa talaga ng box. So, meron siyang space. Yung four corners niya. So, kung gaano din kakapal yung dokumento, syempre, kukunin natin yung height ng dokumento page by page kapag combined sila. Yung length, width, yun. So, yung gamit dyan ay PVA glue. Polyvinyl acetate po. So, again, acid-free din. Keyword lagi natin, acid-free. And yung paggawa po nito, marami, syempre magpi-pre-cut muna tayo lahat kasi matrabaho to. Patutuyuin pa natin yung paste. So, hindi lang to parang ilang oras lang. Inaabot siya ng isang buong araw sa pag-cut pa lang and sa pag-paste.
And yung paperweights, yung pinakamalaki dyan ay, ang pinakamalaki 5 kilos. So, sunod yung mga, then ginagamitan po siya ng mga scratch paper din po sa ilalim para hindi siya makalat tignan. Kasi matatakpan din naman siya after ng buklot na magpo-protect naman dun sa box mismo. So, dapat i-make sure natin na lahat talagang nung parts niya ay nakadikit na dun sa base. So, yun na po yung end product na hindi pa nalalagyan ng buklot. So, yung paglalagay natin ng buklot dyan, para lang din tayo nagbabalot ng regalo. So, kayang-kaya naman yun. So, again, kailangan madikit talaga. Damihan yung glue. I mean yung paste. So, yung box po kasi, kaya din ganyan yung aside sa para naka-flat yung ating mga records na malalaki, easy to store din siya dahil pwede siyang pagpatong-patungin. So, kung maliit naman din ang ating storage at medyo kailangan hindi, kasi yung mga papel natin hindi naman dapat nakarolyo din, lalo na kapag mga plano or mga blueprints, ganun. Mas okay yung may, box. So, yun po. So, yung pagpapatuyo po nito na kapag meron na ring buklot, another 24 hours din yan or more. Kasi makapal. And kailangan talagang dikit na dikit siya para kapag ginamit ay hindi na siya didikit mismo doon sa ilalagay nating dokumento after.